Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong handog ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa mga mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Samahan ang inyong mga tagapaglingkod mula sa MSSD sa pangunguna ni Minister Attorney Raisa Jajuri at alamin ang mga proyekto at programa ng Bangsamoro Government para sa mga kabataan, kababaihan, nakatatanda at sa lahat ng mga vulnerabong sektor ng lipunan. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Mapapakinggan sa DXMS AM, Radyo Bida, Cotabato City at Voice FM Cotabato tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Makialam, makibalita at makibahagi. Sama-sama nating paunlarin ang buhay ng Bangsamoro. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang Sabado ng umaga po sa ating lahat, Kabangsamoro. Mapita sa kanulangon. Welcome sa ating programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service ngayon pong July 12, 2025. Assalamualaikum, ako niyong Kabangsamoro Jeff Mendez at your service. Assalamualaikum, maing buntag Kabangsamoro MJ Alvarez po at your service. Napapakinggan tayo ng live sa DXMS AM Radyo Bida 882 sa inyong mga AM radio dial. Ganon din sa DXOL Happy FM 92.7 sa inyong pong FM dial, Voice FM 92.1 at sa Gabay FM 97.7. So kahit AM or FM po kayo nakikinig, okay lang po yan. Nandyan po kami at wala po kayong kawala. At syempre sa mga live din kami sa mga Facebook pages ng mga na-mention, ano? Again, MSSD na regional Facebook page at syempre sa mga provincial page po ng MSSD. At nandyan din kami sa DXMS Radio Bida na Facebook page, DXOL Happy FM at syempre sa Voice FM. Naka-live stream din po kami sa Bangsamoro Media Productions at ganoon din sa Bangsamoro Multimedia Network. At syempre naririnig na rin tayo ngayon sa Tawi-Tawi, Maria Adlaw sa Tawi-Tawi. Ayan, ito naman ay sa Radio Suara 99.1 DXSL Sunlight FM. Ayan, so at least naririnig na kami dyan sa radio ng Tawi-Tawi. At syempre, sana all. At syempre, asahang marinig nyo rin kami sa iba't ibang probinsya ng Bangsamoro. Okay, ayan, so, Lanao, welcome sa Lanao, and then we have Sulu and Basilan, and of course the SGA. So, ano lang, bantay-bantay lang tayo. Open na po yung ating hotline number anytime, kahit hindi po natin program. Anytime. Yes, of course. Anytime may open po yung ating hotline number para po sa inyong mga questions, comments, and suggestion. Mag-text lang po kayo sa number na 0919-480-4265. Nandiyan, naka-flash na po sa screen ninyo. Sa mga nasa bahay po at wala pong Facebook at wala pong internet connection, kunin na po ang cellphone ninyo at isave ito or isulat sa papel para po hindi makalimutan ang number ng MSSD Bangsamoro Muna hotline number, 0919-480-4265. Pwede po kayo mag-chat din sa ating official Facebook page, Ministry of Social Services and Development, at palagi po tayong bukas, no? Anytime of the day, yes po, Monday to Sunday, open po yan. Mag-chat po kayo sa Ministry of Social Services and Development or mag-text sa ating hotline number. Tatanggapin po natin yan, negative or positive comments. Pwede po yan ninyong ipadala. Kami na pong bahala dyan. Of course. At syempre naging posible ang Bangsamoro Muna MSS Theater Service dahil sa pamumuno ng ating butihing Minister Attorney Raisa Jajuri na miyembro rin ng Bangsamoro Parliament. Greetings muna tayo, MJ, lalo na sa ating mga Tops fans, sharers and likers po natin. Magandang morning sa inyong lahat. Sana all po ay nakikinig palagi sa atin. Jasmina Abdullah Paunte, Shalima Paunte Corobong, Chico and Chico. Ang hirap ng pangalan, na? Chico and Chico, yeah. Chico and Chico, City, Amia, at
Makapundag Kadalay. Yan, magandang morning po sa inyo at maraming salamat sa pag-like, pag-share po ninyo at pag-comment sa atin pong Facebook account and sa ating programa. Yeah, sa mga teasers pa lang actually ay nag-ano na sila, nagla-love, nagla-like at nag-share na rin sila. Thank you so much for sharing. Also, good morning din kay Reheni. Reheni talaga. Reheni. Oo. Bantuwas Mauna. Ayan. Muhammad Haron Ronda, Rehan Adam Pangandaman, at Jehan Gilar Mamintal. Mga ano to mga makapagari to ng ating resource person. Norhata Mensong Aliman. Yan. Magandang morning. Yes, good morning. Yes po. At ganun din syempre sa ating mga avid listeners na talagang suki natin every Saturday. Yes. Huwag kalimutan si Joel Briswell. Yes. Huwag natin kalimutan yan dahil palagi nakikinig sa atin yan. Magandang morning sa inyo dyan sa New Panay. Tigkawayan. Medga aga sa inyo at sa mga Ilonggo. Diyan na nagapaminaw sa aton. Magandang morning. Ilonggo ka ba? Ba't parang very fluent lang talaga ako. You're so fluent. Ayan, sige. Sa mga marami kasi nagtatext sa atin, Jeff, no, kung kailan daw babalik yung ating Sabado Panalo. Inaasikaso po natin ang ating mga kapalahan para po hindi tayo maputol, no? Para this time, tuloy-tuloy na yan. At mas malaki na. Yes, at mas malaki na. Ayan. Sige. So, anong pag-uusapan natin for today? Ano kaya pag-uusapan? Nutrition month na eh. July, no? Ito yung pinakagusto ko. Buwan ng nutrisyon. Kakanta ba tayo ng ano? Ano ba? Gulay na kinakain. Ano ba? Mga ganyan. Di ba yung bata pa tayo? Ay, mga jingle making contest. Hindi ako natatalo dyan. Hindi, ang sa akin, makulay ang buhay. Commercial yan sa ano. Yes, tama pala. Commercial yan sa TV. Pero meron talagang contest sa mga schools. Jingle making contest, tapos may drama-drama nyo pa yan sa stage yung inyong jingle. So, may mga ginawa kami mga nutrition month jingle noong panahon na elementary pa ako, and probably hindi pa buhay yung mga nakikinig sa atin ngayon. That was 30 years ago. May pahalata, Diyos ko niyo. Pero alam mo, ito kasing nutrition month, minsan hindi na napapansin, no? Kaya importante dito po sa MSSD, tayo po ay dapat alam natin na mas mahalaga sa atin ang nutrisyon dahil isa lang po ang ating katawan. Isa lang po, ang kapital po natin ay katawan natin para sa pang-araw-araw natin na pamumuhay. Kaya dapat, simula sa ating mga kabataan at sa ating mga nanay, lalo na, dapat alam din natin ang health and nutrition. Kaya naman, ang Nutrition Month po today, this year, ay may tema pong sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat. Yan. Nutrisyong sapat para sa lahat. Emphasis doon sa sapat, ha? Sapat. Kasi baka akala nila nutrisyon na pag puro kanin lang. Pinakain ko naman yan ng kanin. Pinakain ko naman yan ng noodles. So, dapat may emphasis doon sa right nutrition. Yes. And enough nutrition. Dahil nutrition ang pinag-uusapan natin, ang isa sa mga nagsusulong talaga sa komunidad natin ng tamang nutrisyon ay ang 4Ps. Dahil sa 4Ps, isa sa mga conditionalities nito ay manatiling malusog ang pamilya, lalo na yung mga bata na miyembro ng pamilya. At may mga buntis. At mga buntis, no? So may mga programa talaga si 4Ps to make sure na nasisiguro, no, na yung kalusugan ng mga member ng family na miyembro ng Pantawid Pamilya Pilipino program. At makakasama natin para naman pag-usapan itong iba't ibang mga programang nutrisyon. Ang topic ay usapang 4Ps, pagsulong ng wastong nutrisyon sa komunidad. So, community nutrition ito, no? At nutrition din ng bawat pamilyang miyembro ng 4Ps. So, kasama natin ngayon ang Social Welfare Officer 3, no, na 4Ps BARM, Lano del Sur A Cluster of MSSD BARM, si Sir Johair Gubat Ampay, RSW, MPA. Magandang morning sa inyo, Sir Johair, and welcome po sa Bangsamoro muna MSSD at your service. Live po si Sir Johair via Zoom. Yes. Ayan, nakasama natin si Sir Johair mula yan sa Lanao. Magandang morning, Sir. Yes po, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Magandang umaga po, Sir Jeff at Ma'am MJ, at sa lahat ng nanonood at nakikinig sa ating programang Bangsamoro muna MSSD at your service. Ang dami ng viewers ni Sir from Lanao. So batiin natin, mapya ka pipitar ka mo. Tama ba ako?
Yes, sir. Tama. Mapya, mapitari ka kano. Tama ba? Mapya, kapipitar kano. Mapya, mapitari kano. Sal ka langon? sa Maguindanao. Maguindanao. Sige. Ayan. Sir, pag-usapan natin kasi alam kong pagka pinag-uusapan ng 4Ps ay blockbuster palagi ito sa programa natin, MJ. Pero ang focus natin ngayon. Pero bakit si Sir Joair ang ating guest ngayon? Dahil ang Lanao cluster na to, sila yung pinaka-best implementer ng ating Family Development Session at iba pa. At nakapunta ako dun sa isa sa mga magandang gulayan sa gulayan sa ano tawag doon? Basta nakapunta ako dun. Gulayan sa barangay sa Wao. May pinuntahan kami sa Wao. Media tour para ipakita yung best practices ng 4Ps na isang gulayan sa isang community na talagang masasabi mong best practice nga talaga because everybody benefits from it and masisiguro na yung member ng community ay healthy because they're eating healthy food na galing mismo sa kanilang gulayan. Organic vegetables ang kanilang tanim. Sige, bago muna natin makita yung best success stories ng ating 4Ps sa Lanao, Sir Joair, ihimay mo muna na sa amin ano yung elemento ng health at nutrition ng 4Ps program. Yes po. Thank you very much, Ma'am MJ and Sir Jeff. As we all know, alam naman po natin na yung 4Ps or Pantawid Pamilyang Pilipino program ay yung government's poverty reduction strategy that provides conditional cash grants sa ating mga 4Ps beneficiaries na under survival level of well-being. At isa din sa ating goals sa 4Ps nga ay yung social development. Ito ay nag-aim to break is the intergenerational cycle of poverty. Meaning to say, nag-invest tayo sa human capital. Kasama na dito yung education at saka yung ating usapin ngayon na health and nutrition. Yes po. And yung cash grants po na na-receive ng ating mga beneficiaries, isa dito ay in-encourage sila na may-utilize ito para sa mga health and nutrition services. Kasama na din yung pagpapaintindi sa kanila kung ano man yung mga iba't ibang usapin patungkol sa health and nutrition. Sinasabi dito na nutritious food. Ano ba itong nutritious food? Very brief lang, sir. Ano ang nutritious food? Kasi alam naman natin yung pinaka-basic kasi usually Mrs. D, lalo na sa ating immediate disaster response, ang nabibigay talaga ay noodles, canned goods, pero hindi ito yung nutritious food talaga na gusto natin talaga abutin for this goal. Maaari mo bang ma-explain sa amin? Yes po. Through our family development session, isa ito sa mga component ng 4Ps po. Dinidiscuss natin dito kung ano ba yung mga nutritious food na pwedeng ma-intake ng ating mga 4Ps beneficiaries, lalo na yung ating mga kabataan. Ito po yung mga organic na farming, meaning to say, tulad ng mga gulay, na kasama sa Go Grow Glow at saka Go Grow Glow na foods po. Yun talaga ang wish ko, diba? Na-share ko na sa iyo, Jeff, diba? Ang gusto ko talaga, ganito pala pag tumatanda tayo, gusto natin ng meron na tayong yung urban gardening. Kasi, lalo na sa atin na nasa city, wala tayong mga lupa. So, yung urban gardening sana maituro din sa atin, ano, paano magkaroon ng isang garden kahit na nasa syudad tayo. Posible na magkaroon pa rin tayo ng mga organic na mga pagkain, yung mga simple lang, sitaw, talong, okra, na these are nutritious foods na very healthy at pwede nating i-share sa ating mga anak, lalo na mga anak natin hindi kumakain ng gulay, no? Kaya importante yung family development sessions. Ito bang FDS natin, sir, kasama ba ang mga bata during sessions o mga nanay lang? Yes po. Actually, yung ating family development session, ang nag-a-attend po talaga ay yung mga nanay o yung ating parents, yung ating mga magulang. Although there are sessions na angkla naman na maging participants natin yung mga kabataan. In fact, meron tayong tinatawag na youth development session. Ito naman ay complementary ng 4Ps wherein ang ating mga participants ay yung mga kabataan po, yung mga anak ng 4Ps po.
So meron palang FDS, meron ding YDS. YDS, yes po. Youth Development Session. Aside from doon sa mga pag-encourage sa kanila na magtanim sa backyard, kung may backyard, o magtanim kung saan man pwede magtanim, ano-ano pa po ba yung mga programa or pinag-uusapan o mga topics na pinag-uusapan doon sa family development sessions to make sure na maayos yung kalusugan ng mga members ng pamilya ng 4Ps? Actually, sir, yung ating family development session, marami itong topics na dinidiscuss, mga napapanahong diskusyon. Kasama nga dito yung tinatawag nating health, and then yung nutrition, yung hygiene, and then isa din talaga sa advocacies ng ating programa ay yung gulayan sa barangay or yung intensive gardening. Also, alam naman natin na yung 4Ps ay meron talagang conditionalities na dapat ang bawat miyembro ng 4Ps ay may regular check-up sa ating mga barangay health centers. Kasama na din dito yung mga bata na 0 to 2 years old para naman ito sa bago nating conditional cash grant na first 1,000 days or F1KB. Yun. So, yung healthy si family and at the same time, making sure na nutritious, no? Yung mga ipinapakain ni nanay, lalo na kung buti si nanay, may mga advices na binibigay sa kanya during the family development sessions. Bilang parents, alam naman natin na minsan ignorant, no, yung ating mga nasa mga liblib na lugar. Basta kung ano lang yung available, yun na ang ipapakain. Pero natuturuan sila na pwede naman palang affordable. Hindi ibig sabihin na healthy and nutritious ay mahal. Pwede namang healthy and nutritious pero affordable and kayang-kayang i-produce sa sarili nating tahanan. Yung palang FDS, yung Family Development Session pala, ay hindi lang siya health and nutrition. Kasi itong dalawa talaga ay magkasama, no? Diba? Pag-usaping health, yung mga nanay natin bilang bahagi ito sa conditionalities, kailangan nilang magpa-prenatal check-ups yung mga buntis, kailangan magpa-vaccine yung mga bata, para makita yung development ng mga children. At the same time, ito ay, ano ba tawag doon? Parang, dapat synergy, no? Harmonize itong health and nutrition. Si nutrition naman, mahalaga na itong bio-intensive gardening. Itong bio-intensive gardening, ang ibig sabihin nito ay ano, sir? Bakit may bio-intensive? Pwede namang gardening lang. Yes po, kasi in fact itong bio-intensive gardening natin, we make sure na hindi lang ito basta ginagawa ng ating mga 4Ps beneficiaries, pero meron talagang close monitoring, not only yung mga 4Ps beneficiaries, but as well as yung ating mga partner co-implementing agencies such as yung MAFAR po. So, yun din ang tanong ko, kung paano sila nakakakuha ng libreng mga punla, mga seedlings, and kung ano pang kailangan nila para maitanim nila doon sa kanilang mga bakuran or sa kanilang community. Yes, Sir Jeff. Actually, itong implementation ng gulayan sa barangay, this is in close partnership with MAFAR at ang ating local government unit kung saan kung ang isang 4Ps household ay walang lupa sa kanyang lugar, pwede po tayong gumawa ng communal garden na kung saan ang ating local government unit ang naghahanap ng kalupaan kung saan sila ay pwedeng mag-gardening. At ang ating MAFAR naman po ay sila ang nagpo-provide ng mga seedlings na ginagamit ng ating mga 4Ps beneficiaries. At ito po ay dinidistribute natin pag tayo ay nagkakandak ng regular monitoring or quarterly na monitoring ng ating gulayan sa barangay. Curious lang ako, paano niyo po nalalaman na yung ginawa po ninyong gardening doon sa community garden yan yung community garden na ginagawa po ninyo ay may direct impact doon sa nutrition ng mga 4Ps family members at hindi siya doon lang sa economic portion, no? Economic part of the family. Kasi alam naman natin na kapag may gulayan, pwedeng binibenta nila yung gulay nila na harvest, but how do you measure and how do you evaluate or monitor the impact, no, ng programa doon sa nutrition mismo ng mga mamamayan doon sa community?
Yes, Sir Jeff. Ang ating implementation ng 4Ps po ay in partnership with the Ministry of Health or ang ating RHU sa mga barangay, wherein meron tayong yun nga yung regular check-up ng ating mga beneficiaries. Meron tayong tinatawag na compliance verification form, wherein periodically ay pinupuntahan ng ating mga social welfare assistants at chine-check kung regular ba nagpapacheck up yung ating mga beneficiaries. At kasama na din dito yung pagmumonitor ng kanilang weight. Kumbaga, kung sila ba ay sapat ba yung kanilang kung sila ba ay yung kanilang kilo or weight nga ay sapat sa kanilang kaedaran or hindi po. So ito ay ginagawa ng ating mga partners sa RH. So may height and weight monitoring yan. Yes. Simula nung nagsimula, meron bang significant difference when it comes to the nutritional status ng mga tao po dyan sa inyong lugar, sir, based on the evaluation and the monitoring of the partner MOH? Yes, sir. Kami naman po ay positibo na malaking impact nitong Gulen sa Barangay sa ating komunidad. In fact, ang ating Rural Health Unit, ang ating partner implementing agency ay nagsasabi din na malaking pagbabago ng nutrisyon ng ating mga partner beneficiaries. Lalo na yung ating mga bata na kadalasan nga i-target din nila kasi ngayong karamihan ay malnourished. But because of etong ang Gulen sa barangay natin na biointensive gardening ay nagkaroon ng malaking impact sa kanila. Ayun. So, nakita, no, may monitoring at meron talagang impact, sinasabi ni Sir, doon sa nutrisyon. Ibig sabihin, kung noon, mostly, siguro, malnourished or stunted yung mga bata. May difference kasi medyo matagal-tagal na itong programa, sir. No? Gaano katagal na po itong gulayan sa inyong community, sir? Actually, sir, nagsimula yung Gulayan sa Barangay in 2018. Tagal na. Yung full-blown implementation na 2018, nung nagkaroon ng additional rice subsidy under the leadership of the former administration, si President Duterte, na nagkaroon ng additional rice subsidy na 600 per month po. Kasama nito yung pag-advocate natin na kailangan kung merong rice subsidy na binibigay, meron din dapat gulayan sa barangay yung ating mga beneficiaries kung saan dito nila nakukuha yung kanilang mga nutritious na food na kinakain pang araw-araw. Pero ang tanong ko, Jeff, paano nagsisimula yung gulayan sa barangay? Sino, saan? Saan sila magtatanim? Sino mag-provide ng lupa? Sa bahay ba to or sa isang may mag-donate ba? Paano yung sistema para to make sure na tutubo at tama yung pagtanim nila ng mga halaman? Ano pong ginawa nila? Kasi dapat 40 lang lupa. Yun yung pipiliin. The preparation, from the land preparation hanggang sa pag-alaga, hanggang sa pag-harvest. Sino po ang nagtuturo niyan at paano po nila ginawa yan? Actually, sir, meron tayong dalawang option. Mode of itong Gulen sa barangay natin. Una nga, yung backyard gardening. Ito ay yung sa gilid lang ng bawat bahay ng ating for-peace beneficiaries. Meron din tayong communal garden. Ito naman ho, yung identified nating for-peace beneficiaries na walang sapat na kalupaan sa kanilang lugar. At in partnership po sa ating local government unit or minsan sa ating mga eskwelahan, ay nakakahanap po tayo ng lugar isang communal garden ng ilang miyembro ng 4Ps. Yun. So usually po, ano yung mga itinatanim nila sa lugar nila? Sa mga lupa na meron sila? Pero ba tayo identified na ito lang ang itanim natin na mga vegetable? Sa ganitong barangay, ito ang itatanim nyo or sa ganitong barangay, yan lang. Or free sila kung anong gusto nilang itanim. Dagdagan ko lang, Jeff, kasi for example, for Lanao, kasi sila nga ang best implementer of this, lahat ba ng barangay, talong lahat? Lahat din kung talong lang din lahat to. Okay. Paano po ba? Varied po ba yung mga itinatanim or merong certain areas na selected yung mga itinatanim? Actually, yung right person na pwede naman talaga makapagsabi kung ano yung dapat na maging gulen sa barangay ng ating mga 4Ps beneficiaries ay yung mga 4Ps beneficiaries mismo. Kasi alam kung ano mismo yung namumukadkad sa kanilang mga kalupaan. So, based po sa aming monitoring, karamihan po ay yung mga talong, pechay. Meron din tayong mga isa sa mga success story natin ay yung nang tawag dito. Parang, ito nakalimutan ko
yung mga sili na nag-iisa sa talong, petchay, may okra, atsal, okra, may sitaw ako nakikita. May sitaw. Parang alam ko nang alamang na lang. Kulang na lang po diyan ay ginamos. Pakbet na yan siya. Pinakbet. Ang tawa si Sir. So paano ito, Sir Joel? If halimbawa magyabong or diba? May watermelon. May watermelon. Mayroon pang kamatis. Nakita ko dun sa ano. So kung mag-successful yung yung produce, baring bountiful yung harvest ganyan. Sino po paano ang hatian? May upo pa. Upo kalabasa. In terms of the profit naman po, kung ito ay magiging isang income generating program ng ating mga beneficiaries, ay mapupunta naman po ito sa ating mga beneficiaries. Pero in fact yun naman din po ang purpose naman din nitong advocacies natin, na magkaroon sila ng income generating project. Pero ang primary niyan, ang primary purpose ay para ma-feed nila yung sarili nila at family nila. Ang matitira diyan, yun yung pwede nila ibenta. Kung marami masyado talaga. Kung marami talaga. Yun talaga yung niya na, kasi nakita ko kasi present nga sa amin, nagtuyo kami nito So ang ipinilawanag sa amin yan ay ang primary purpose niyan ay para to make sure that nutritious food talaga yung makakain ng mga members na family na nagtatanim doon. In fact, binibigyan pa sila ng mga recipe kung paano nalulutuin yung mga gulay na tinanim nila. And kapag sobra-sobra talaga yung ani, yun ang panahon para sila magbenta. Siguro iklaro lang natin na yung 4Ps natin ng mga beneficiaries, di ba may mga group yan sila? Tama ba? May mga group sila. So, yung group na yun, I forgot anong pangalan ng grouping. Yung group na yun, ito yung magtatanim. Sa isang barangay, ito yung magtatanim ng different kinds of vegetables, ganyan. And then, sila din mismo ang maghahatian doon sa produce for self anong tawag doon, para sa kanila, and then kung meron pang natira sa grupo nila o hati-hatiin nila yung ani nila para ibenta, no? Kasi baka isipin ng mga tao, baka halimbawa yung hindi kasama dun sa grupo, hindi basta pwedeng mag-avail ng produce, kasi kung nakikita ng kapitbahay na hindi bahagi ng 4Ps, pwede ba silang mag-share, yung mga ganon? Pwede silang bumili. Pwede ba silang bumili? Pwede silang bumenta. Pero pwede bang kumuha? Pwede bang kumuha? Kasi diba, kung open space lalo na. Paano po nila binabantayan yung lugar nila? Yes. Mo, may nauna pa nag-harvest doon yung hindi naman nagtanim. Yes po. Actually, ang main purpose talaga nitong gulayan sa barangay ay para merong nai-intake yung consumption ng ating bawat pamilya na nutritious food. Ang mga success story na lang po ito matatawag kung merong mga ilang grupo na nakaka-produce at nabebenta ang mga ito. And for our monitoring po nito, actually, ang nakatoka talaga ay yung mga parent groups na tinatawag. Parent groups na lang tawag doon. Yes po. Meron silang mga pangalan na nakalagay doon mismo sa kanilang gulayan. So naka-system. Ano yun? May pangalan. May mga pangalan sila. May pangalan po. Nakalagay doon. Yung mga tanim. Oo. Yes po. Pink ladies, mga ganyan-ganyan sila doon sa tanim nila. Oo. Okay. So siguro may mga sukat-sukat certain areas sila na sa kanila. Tapos isang area naman for other groups. Yun. Ayun, marami sila sa pictures, ipakita natin, may mga sibuyas dahon. Ano yan? Ano yung may green? Parent group. Hindi, yung parang greenhouse. Shelter. Greenhouse yan. Okay. Siguro nagtanim sila dyan. Ang nilalagay sa mga ganyan, yung mga herbs tsaka yung mga petchay, para cabbage. Madaling kinakain. Ano ba daw? Ano ba yung lettuce? Ganyan. Okay. Yun. May papaya tsaka ano pa sila. May papaya tsaka mayroong gabi, ube. Marami silang tanim. Yun. So may mga dagangan din sila na nilalagay. Tindahan na pinaglalagakan. Ano yan? Ano itong ano? Ano yun siya na sa kurab. Ay, ano yan? Hindi naman sa kurab yan. Ano yan? Ano nga ito? Nakalimutan. Luya. Ito actually yung kanina. Luya. Turmeric yan. Luya. Turmeric. Ano ito? Itong Golden pangalan? Best Producer Cooperative. Isa po sa success story natin sa Giaran. Ano tawag dyan? Dulaw. Tama ba?
Meron pa siyang iba, turmeric pa, isa pang part na ganyan din. I forgot. Yan siya. Pero may Tagalog yan eh. At meron pa silang produced na, may packaging pa silang sarili. Very good ito ha. May mga packaging pa silang sarili nila. Ang ganda. Naka-packaging sila. Okay. So, ano-anong mga lugar yan, sir, na meron na dyan sa Lanao? Yung kanina nakita natin may turmeric po, ito ay sa Sagyaran. Meron din tayong mga identified na success stories in Wato Galindong, in Piagapo, and even in Waolano del Sur as well. Yun. So, sa pagbabalik natin, MJ, syempre, pag-usapan naman natin kung ano na yung mga iba't iba pang success stories, no, ng 4Ps when it comes to nutrition, no? Dahil pinag-uusapan natin ng nutrition, alamin natin kung ano-ano pa yung mga programa ni 4Ps na nagbibigay ng katiyakan na maging malusog at nutritious ang mga pinapakain natin sa ating mga family members. Diyan naman po kami, babalik po kami kaagad. MSSD Barm at your service. Mahalagang bigyang pansin ang kapakanan ng mga nakatatanda. Huwag nating kalimutan na minsan sila ay naging mahalagang bahagi rin ng ating lipunan. Wala tayo ngayon kung hindi sila nagsikap at naghanda noon. Kaya nararapat lang na sila ay ating mahalin, pansinin at asikasuhin. May iba't ibang programa ang pamahalaan para kay lolo at lola para makatulong sa kanilang makaagapay sa kasalukuyang panahon. Tiyakin natin na napapakinabangan nila ang mga programang ito bilang pagtanaw ng utang na loob at pagpapakita ng malasakit sa kanila. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM at ng himpilang ito. Siya si Farida, 9 na taong gulang, may pasa sa braso, sugat sa paa at kalmot sa mukha. Kailangan niyang kumita. Kung hindi ay bugbog ang sasapitin niya. Ama! Tama na po! Ayaw ko na po! Maawa na po kayo! Nasasaktan na po ako! May kilala ba kayong bata na sinasapit ang parehong sitwasyon? Kumilos. Magsumbong sa VAUSI Desk Officer sa inyong barangay o di kaya tumawag sa hotline number 0906-178-410. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bata man ay may karapatan din. Ako si Toray, 8 years old. Alam niyo ba na meron tayong mga karapatan bilang mga bata? Karapatan ng bawat batang Pilipino na maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Karapatan din natin na magkaroon ng tahanan at pamilyang mag-aaruga sa atin. Manirahan sa payapa at tahimik na lugar at magkaroon ng sapat na pagkain, malusog at aktibong katawan. Karapatan din ng mga batang gaya natin na mabigyan ng sapat na edukasyon, mapaunlad ang ating kakayahan, habang nabibigyan ng pagkakataong makapaglaro at makapaglibang. Karapatan natin na mabigyan ng proteksyon laban sa pang-aabuso, panganib at karahasan, maipagtanggol at matulungan ng pamahalaan at makapagpahayag ng sarili nating mga pananaw. Ikaw, alam mo bang iyong mga karapatan? Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM at ng himpilang ito. Bangsamoro muna! At nagbabalik po ang programa Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Kasama niyo pa rin po ako, Jeff Mendez. At MJ. Shout out muna sa ating mga listeners, MJ, no, na live na nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Magandang morning sa inyo at maraming salamat sa pagtutok. Hindi nyo kami iniwan kahit nag-commercial break tayo. Nandyan pa rin sila, MJ. Magandang hapon tuloy. Magandang morning pala kay Ma'am Diding Gasita dyan po sa Andy Village at sa De La Cruz family sa Andy Village. Ganoon din sa Porras family dyan sa Pascual. Magandang morning sa inyo. Basta Tagalan na ang daming nanonood. Very supportive talaga ang mga
Ang daming fans ni Sir, kaya naman po talaga thank you po sa inyong lahat, no? Sukran talaga. And mamaya balikan natin si Sir Joel, pero right now mag-MSSD update muna tayo. MSSD updates. Meron pong nasa 82 mga bagong kawani ng MSSD BARM ang formal pong nanumpa at sumailalim po sa onboarding. May report para sa atin si Madyan Maulana. Mads? MSSD updates. Assalamualaikum at magandang araw mga kabangsamoro. Nagsagawa ng 2-day mass outtaking at onboarding program ang MSSD para sa 82 na mga bagong empleyado nito noong July 7 hanggang 8, 2025 sa Golden Lace Restaurant, Cotabato City. Ang mga bagong kawani mula sa iba't ibang probinsya ng BARM ay formal na nanumpa at sumailalim sa mga orientation session bilang bahagi ng kanilang pagpasok sa serbisyo publiko. Binigyang diin ni Bangsamoro Director General Attorney Muhammad Muqtadir Ahmad Estrella ang kahalagahan ng paglilingkod na nakaugat sa pananampalataya at malasakit. Nagpaalala rin siya na ang mandato ng MSSD ay hindi lamang technical, kundi moral at panrelihiyon na ang pagtulong sa nangangailangan ay turo ng Islam at Kristyanismo. Nagbigay rin ng mensahe si Director Zoraya B. Masakal ng Admin and Finance Services kung saan hinikayat niya ang mga bagong kawani na isabuhay ang pamahalaang may integridad, malasakit at moralidad. Siya rin ang nanguna sa panunumpa ng serbisyo. Si Sheikh Abdul Kahar Musa ng Bangsamoro Darul Ifta naman ang nanguna sa Oath of Moral Governance at nagbigay ng orientation ukol sa moral leadership sa loob ng gobyerno. Kasama sa 2 araw na aktibidad, ang mga session tungkol sa Pag-ibig Fund, GSIS, Code of Conduct for Public Officials at mga orientation mula sa iba't ibang division ng MSSD tulad ng Gender and Development, Disaster Response, Human Resources at Protective Services. Ang onboarding program na ito ay patunay ng commitment ng MSSD na panatilihin ang transparent at merit-based hiring process, malaya sa backer system at naaayon sa patakaran ng Civil Service Commission. At yan ang ating update. Ako po si Madi Maulana ng Regional Communications Team, Bangsamoro muna, MSSD at your service. Maraming salamat sa iyo, Madyan Maulana. MSSD updates. Formal nang na-release ng MSSD ang dinisenyo niyang Training Manual for Women's Empowerment. Ito ay para sa mga community-based women organizations at women leaders. Ulat mula kay Jeros Platon. MSSD para sa Bangsamoro. Assalamualaikum at magandang araw mga kabangsamoro. Formal nang inilungsad ng MSSD ang sarili nitong Training Manual for Women Empowerment nitong July 7, 2025. Layunin ng inisyatibong ito na mas palakasin ang suporta para sa mga kababaihan sa buong rehiyon ng Bangsamoro. Sa pangunguna ng MSSD Women Welfare Program, naglalaman ang manual ng 10 komprehensibong module. Bawat isa ay tumatalakay sa mahalagang paksa na may kaugnayan sa buhay at karapatan ng kababaihan. Kabilang dito ang mga paksa sa self-enhancement at self-care, gender sensitivity, karapatan ng kababaihan, pangangalaga sa kalusugan, pamumuno, at basic business management skill. Ang manual ay nagsisilbing gabay para sa mga organisasyon at leaders ng kababaihan sa komunidad na nagbibigay daan sa kanila na masagawa ang epektibong awareness-raising sessions para sa mga kababaihan at kabataan. Isinama rin sa manual ang tiyak na konteksto at kondisyon ng mga kababaihan sa BARM, kabilang ang mga opisyales ng PASEA sa iba't ibang issue ng kababaihan tulad ng reproductive health at family planning, para matiyak ang kaugnayan at pagiging sensitibo sa kultura.
At yan ang aking update sa ngalan ng MSSD Regional Communication Team. Ako po, si Jeros Platon ng Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Maraming salamat, Jeros Platon. MSSD Updates. Alright, yan po ating yung updates na nakalap for this week, MJ, no? And of course, balikan natin si Sir Joair Gubat Ampay, RSW MPA, Social Welfare Officer 3 po ng 4-Piece BARM, Llano del Sur A Cluster ng MSSD BARM. Sir Joair, pag-usapan po natin, no, kasi maraming nagtatanong tungkol po dito sa 4-piece F1KD, no? Medyo may mga misconception po kasi na, at parang mga hindi naiintindihan kung ano po ito. Ano po ba yung F1KD at para saan po yan? Magkano po ba yung tinatanggap nila? Kasi nakatutok ito sa nutrisyon, no? At kalusugan ng mga family members. Pa-explain po natin ito para po naman maintindihan natin mga listeners. Yes, Sir Jeff. Ito pong first 1,000 days or mas kilala sa tawag na F1KD ay bagong additional cash grant na binibigay sa ating mga 4-piece beneficiaries ngayong taong 2025 nagsimula. Ito ay para lang doon sa mga 4-piece beneficiaries na buntis at merong anak na 0 to 2 years old. Ito po, pag sila ay na-update sa atin Pantawid Pamilya Information System or yung PPIS, meron po silang nare-receive na 350 pesos monthly. Ang nakaka-receive po nito ay yung ating mga compliant beneficiaries. So, labas pa yan doon sa regular na natatanggap nila sa 4-piece? Ito. So, additional yan. Ito ay para talaga sa nutrisyon ng mga bata, yung 0 to 2 years old. So, labas ito siya, parang add-on ito siya. Add-on. Tama ba? Yes po, na nagsimula ngayong taon. So, ibigyan natin example, sir, para po malinaw. Halimbawa, yung isang pamilya na regular 4-piece ay tumatanggap ng how much po kada pamilya maximum? Sa 4-piece? Mga nasa 2,700. Ganyan, for example, na merong ilang anak po yan, maximum? Mga dalawa. Dalawang anak, so ganyan. Tapos, buntis si Mrs., additional yon sa F1KD. Yes, provided na updated po sila sa ating system. Importante. Importante ito. At provided sila po ay compliant. Kahit sila ay buntis o merong anak na 0 to 2 years old, pero kung hindi naman po sila compliant sa conditionalities ng ating program, gaya ng pag-regular check-up at pag-attend ng ating family development session at yung kanilang attendance rate sa school, ay hindi po sila makaka-receive nitong F1KD na 350 pesos monthly. Yun. So, malaki-laki 350 pesos ay para doon sa mga buntis ay maganda, no? Meron ding may dagdag actually. So, malaking tulong. So, very very timely ito dahil yun, lalo na pag buntis yung tao, pag buntis si Mrs. MJ, may mga needs siya, no, na kailangan niyang bunuin para naman mas maging malusog yung baby na dinadala niya. At ganoon din doon sa mga 0 to 2 years old na mga bata, pambili ng manila ng gatas, no, pangdagdag sa mga gatas nila, o pangdagdag sa hog doon sa mga gulay na pinapakain sa kanila. That's very very good. So for this year lang pala to siya talaga. So panahon na ito ni President this year lang. This year simula. So ito baka narinig ito at magkaroon ng misconception, confusion na naman. This is only for pregnant women and for those women na mayroong anak na 0 to 2 years old, no? Nagaling sa eligible na mga 4-piece household. Pero kung kayo po ay buntis at merong 0 to 2 years old pero hindi naman po kayo nag-update sa sistema, hindi naman po kayo nagsabi doon sa inyong mga social welfare officers na, meron na po akong buntis po ako ngayon at 2 buwan na po ito siya, wala din, hindi nyo makukuha yung benefit. So, i-update talaga palagi at always attend the family development sessions at iba pang mga requirements para po naman maging eligible kayo sa lahat ng mga dagdag na benepisyo na ibinibigay po ng MSSD. At remember, ito ay binigay na additional doon sa existing na financial support para masiguro na mag-seek talaga ng health service yung ating mga pregnant women at lactating women, no? Correct. At para masiguro na ma-address yung health needs ng ating baby 1,000 days of life. No? 1,000 days of life, ilang months yun?
1,000 days. Yan na. Kaya nga tayo nag-mascom 365 man yung kada isang taon. Kaya nga tayo nag-mascom So that's more than 2 years. 2 years. Hindi. 3 years talaga. 3 years, oh my God. 3 years yun. Until 4, mga almost 4 ba? Yes. 365, mga almost 4. Huwag tasyong masyadong magpahalata. Na mag-times 1,000 divided by 365. Baka si Sir lang yung sagot. Yan, balik tayo doon sa mga partners po ninyo, Sir. Partners po ng 4Ps sa pag-implement po ng iba't ibang mga nutritional, nutrition program na ini-implement, health and nutrition programs integrated doon sa 4P. Sino-sino po at ano-anong agencies ang partner at ano po yung kanilang participation sa programa? Yes po, in particular dito sa ating usaping health and nutrition, kaagapay po talaga namin ang MAFAR. Ito yung Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, na sila ang nagbibigay ng mga seeds para sa ating partner beneficiaries, yung ating mga 4Ps beneficiaries. Kasama din dito ang ating Rural Health Unit, and as well as yung ating Local Government Unit. Anong role ni LGU po dyan? Una po, yung pag meron tayong mga 4Ps beneficiaries na walang lupa na pwedeng paglagyan ng kanilang gulayan sa barangay, nagpagtulungan tayo sa ating local government unit upang makahanap ng sapat na lupa para doon malagay yung kanilang backyard garden. And then, LGU, MOH, kasama niyo po? RHU. Dahil sa para doon sa monitoring ng nutrition at health status ng mga beneficiaries. At ang MAFAR naman po? Para sa provision of seeds po. Ang tanong ko, Sir Jair, gaano kadalas sila binibigyan ng mga seeds? Or tinuturuan din po ba sila mag-produce ng sarili nilang punla pagkatapos nilang mag-harvest? Or nagpo-provide po talaga sila every now and then ng seeds? Gaano po yun ka-frequent? Actually, depende ito sa partnership ng bawat munisipyo. Ating mga municipal action teams. Depende din sa availability ng mga seeds na nandoon sa mga opisina ng ating ng MAFAR po. So, ang tanong ko, itong Golden Ladies Producer Cooperative, bakit ito ang success story ninyo? Anong meron sa kanila? Anong ginawa nila? Bakit sila successful? Yun nga po, sabi ko nga kanina na itong gulayan sa barangay ay initially ang purpose talaga nito ay magkaroon ng intake ng mga nutritious foods ng ating mga 4Ps beneficiaries. Pero nagiging success story siya kapag ito ay it goes beyond its purpose. Kumbaga, nagiging generating income ng mga 4Ps beneficiaries natin. At isa na din dito ang itong grupo natin sa Sagiaran Lanotos. Golden Ladies talaga sila. So, anong pinoproduce nila, sir? At merong packaging sila, mga turmeric yan, sir. Ito na yun. Yan na. Yan na po yan. Dulang to sa Bisaya Pero ano sa... So, ano yun, sir? Naka-powder or fresh turmeric? Powder. Na-powder. So, sila din ang nag-grind? Yes po. May processing sila. Sa training po nitong paano yung processing nitong... So, sinong partner ng MSSD on that? MSSD ba din yan? Sa kanila? Hindi naman po. This is in partnership with TESDA naman. So may TESDA pa. So ito sila, para naman, kasi nabubulok yung kanilang perishable yung kanilang pinoproduce na products. So tama yun na gumawa ng paraan para ma-preserve yung product at pwede pa silang mabenta sa market. No? So si TESDA ay nagpo-provide din sa kanila ng training, sir, para mas ma-prolong yung life span ng kanilang produkto. Paano naman po yung market matching? Sino pong tumutulong sa kanila? Saan sila nagbebenta? Saan nila ilalagay? Paano masiguro na tama yung kanilang costing and everything like that? Dito pumapasok yung ating mga 4Ps beneficiaries, kung saan ina-assist natin sila, kung saan pwedeng mabenta ito. Nagkakaroon ng linkages sa ating mga merkado, kung saan available na pwedeng ibenta ito. Or minsan din, sa tulong ng ating local government unit, silang naghahanap ng paraan upang mabenta itong mga products ng ating mga 4Ps beneficiaries po. So wala pa pong partnership with MTIT para po sa or negosyo center ba para po sa usaping yan?
Wala pa actually, sir, pero inshallah, susunod din yung partnership natin sa kanila. So, itong sa Golden Lady, saan nila dinidisplay ito? Binibenta itong hawak-hawak nila? Sa merkado din, Ma'am MJ. Sa mga palengke. When you say sa palengke. Sa mga palengke. So, dinidistribute nila sa mga palengke yung kanilang So, may mga tindahan doon na parang dinidisplay lang nila. Yun. Okay. So, moving forward, sir, ano pa po yung mga iba't ibang plano for this year, no, hanggang sa pagtatapos ng taong ito and the succeeding years? Kasi alam ko meron tayong goal, MJ, 2028, di ba? Meron tayong goal talaga, main goal for MSSD, at syempre kasama doon si health and nutrition. Sa inyo po, sa 4Ps, ano po ang mga plano moving forward sa mga susunod pang taon? Yes po. Kami naman po ay we're admitting the fact na hindi ito 100% na mayroong gulayan sa barangay yung ating mga 4Ps beneficiaries. Bale, continuous ang ating advocacy na magkaroon lahat ng ating 4Ps beneficiaries at least ng kanilang gulayan sa barangay upang masigurado ng bawat 4Ps beneficiaries natin ay merong sapat na merong pwedeng kainin na mamasusustansyang pagkain. At we will further strengthen yung ating partnership sa iba't ibang agencies kung saan matutulungan pa natin ang ating mga beneficiaries na maging success story etong gulayan sa barangay. Ito po ba ay in-offer sa lahat po ng mga areas sa Bangsamoro Region, itong gulayan? At kumusta po? Meron ba may successful doon sa Lanao? Pero sa ibang mga lugar po ba, in-offer po ba yan? At meron din po ba silang mga gayang klaseng activities? Or talagang kayo po ang nagpursigin yan? Sa grupo niyo po talaga yung nagpursigin yan? Yes, sir. Actually, under the leadership ng aming Family Development Specialist, si Sir Vanjo Osalinda, ito po ay implemented across BARM. In fact, kung hindi ako nagkakamali, ay sa buong Pilipinas, itong gulayan sa barangay. Paano po yan, sir, pagka gusto po nilang magulayan din? Ano po ang gagawing process niyan? Sila po ba ang mag-i-initiate or kayo po ba ang nag-a-assess kung pwede silang mag-qualify for gulayan? Ano po ang sistema? Ang goal po ng gulayan sa barangay ay lahat ng 4Ps beneficiaries natin ay magkaroon ng gulayan sa barangay. Meaning to say, ang ating mga 4Ps workers po ay patuloy na nakikipag-partnership sa ating mga 4Ps beneficiaries na dapat ay magkaroon sila ng gulayan sa barangay. I-assist natin sila hanggang sa masigurado natin na 100% ay meron ng gulayan sa barangay. So kung yari ang isang barangay dito sa BARM ay wala pang ganung klaseng sistema, community garden, ang gagawin nila, lalapit po lang sila sa mga social welfare officers nila at magsabi sila na gusto namin mag-form ng isang grupo at magtanim? Ganun po ba ang mangyayari? Yes po, sir. As far as 4Ps is concerned po, meron tayong monitoring nito kung sino-sino mga 4Ps beneficiaries ang wala pang garden, wala pang gulayan sa barangay, at sino yung meron na. Bali yung wala pong mga 4Ps backyard gardening o gulayan sa barangay, ay ito yung ating goal na sana bago magtapos ng taon ay magkaroon natin ng gulayan sa barangay ang lahat. At kung wala silang gulayan sa barangay, anong mangyayari po? Ito pong mga beneficiaries natin na walang gulayan sa barangay. Actually, hindi naman ito conditionality. But ito talaga yung challenge namin na gusto natin ay lahat ay magkaroon. Ito yung challenge na maipatindi sa kanila yung importance nitong gulayan sa barangay. Ang conditionality ay yung pag-attend ng mga FDS, ng mga family development sessions. Ito lang ay to sustain at para ma-achieve nila yung mga conditions, binigyan sila ng ganitong klaseng paraan, yung gulayan nga. Pero doon po naman sa mga coastal area where they have limited areas to plant, pero marami silang mga marami silang mga pwedeng paglagyan, marami silang tubig, no? Coastal area, meron silang ilog, wala po bang isdaan sa barangay o anong hindi ba baka sa na yun, BFAR. Kasi di ba gulay, mas ma-far yun. Pero sila kasi malay mo wala kaming matanim diyan kasi kami ay mga fisher folks naman. Ang nakuha ko dito,
Yes, actually Sir Jeff, parang sa Tawi-Tawi din for example. Ganyan, for ating mga example. island provinces. Yes. Meron tayong pinagsastudihan ng mga alternative. Tulad yung parang hangin na prutas, hydroponics. Yes po. Or Bigyan nating option, alternative din sa agriculture. yung agar-agar kayo, pwede rin yun, no? Taniman. Ayun, Kasi sa water yun, no? tinatanim ba yun? Tinatanim sa water, di ba? Tinatanim. Oo. Pero yun, maganda yun na, sige, wala kayong pinagtatamnan dyan kasi kayo ay fisher folk at kayo ay nakatira sa ilog. Like for example, kayo ay nakatira sa dagat dahil sa Tawi-Tawi Island Province, Basilan, Maguindanao area, Riverside, wala naman talaga silang pinagtatamnan. Pero merong paraan para makapagtanim pa rin sila. At yun ang ituturo ways forward, sir. Tama po ba? Yes po. Yes, Sir Jeff. Yun, maganda. Oo, so ang nakuha ko nga dito ay yung family development session on health and nutrition ay isa sa conditionality. So dapat ang bawat 4-piece member ay mag-attend talaga doon. Itong garden gulayan sa barangay. Gardenia, kinapay yun siya. Itong gulayan sa barangay ay bahagi lang doon sa supplemental na program for the health and nutrition. Pero maganda sana talaga na ipagpatuloy natin yung ating mga sessions. Kasi advocacy natin ito para health and nutrition nga ng ating mga kababayan. Magandang tingnan na sa Malaot sa Madali, maging bahagi yung 4-piece doon sa pagbibigay ng malaking ambag niya doon sa kalagayan ng nutrisyon sa buong bansa. Kasi national program to diba? So, ibig sabihin, buong Pilipinas, bahagi ng 4-piece na implementation ay merong gulayan sa barangay. So, alam natin na may mga limitasyon yung ibang mga areas kasi syempre una, kailangan ng lupa, no? At kung walang lupa, kailangan makipag-usap sa LGUs. It's a long process. Hindi ganun kadali din yung pagkakaroon ng kalupaan. But of course, doon sa family development sessions, importante talaga na ma-push doon, lalo na sa mga parent groups, na maging active, na maging membro na active dahil napakahalaga po na magkaroon ng isang garden, gulayan, para po sa ating mga anak. No, lalo na talaga sa ating mga anak na mawala doon sa junk foods, no, na importante ang mga gulay para sa kalaunan, no, sa pagtanda maayos yung ating mga health. Alam mo ba, Jeff, na etong diabetes ay ang sabi ng mga doktor, it's 10 to 15 or 15 to 20 years bago lumalabas ang diabetes. So bakit nagkaka-diabetes ay dahil sa mataas na sugar consumption. So ibig sabihin, nung bata pa tayo, kumakain lang kasi tayo ng noodles, kumakain lang tayo ng mga biscuits, etc. Hindi kumakain ng prutas. So kaya prutas lang ng gulay. Kaya mahalaga talaga na yung mga bata natin, mga anak natin ay turuan natin talagang kumain ng tamang pagkain at ito ay ang pagkain ng gulay. Yun. Sige. Malapit na tayo matapos. Malapit na matapos ng isang oras. Itanong na lang natin kay Sir Johair, ano yung kanyang panawagan doon sa mga parent groups, no, sa mga miyembro natin, lalo na sa ating mga kananayan, para mas maging active pa talaga doon sa ating gulayan sa barangay. Bilang panghuling mensahe po ninyo ngayong umaga. Yes po. On behalf ng lahat ng 4-piece workers across BARM, especially in Lanao del Sur, kami ay nananawagan na suportahan itong advocacy natin, itong gulayan sa barangay, because at the end of the day, sila naman ho yung malaking magiging impact nito sa kanilang buhay at sa magiging future ng kanilang mga anak. Yun. Sige. Maraming salamat po sa inyo, Sir Johair Gubat Ampay, RSW MPA, Social Welfare Officer 3 ng 4-Piece BARM, Lanao del Sur A Cluster, MSSD BARM. Maraming salamat po sa inyo. And MJ? Yeah. At syempre nagtapos na po ang ating isang oras din na sesyon. Importante ito ngayon dahil Nutrition Month ito. Ito yung isang ambag natin para sa patuloy nating advokasya na kumain ng tama at wastong nutrisyon. Ayan. Correct. Sa mga karagdagang tanong po at paglilinaw, pwede po mag-chat sa ating Facebook Messenger or di kaya
ang ating hotline number. Pakita natin ulit, 0919-480-4265. So sinabi ni Jeff kanina, ito po ay open every 24/7. Monday to Sunday. Hindi naman 24/7, baka magte-text sila ng 24/7, kahit anytime, mag-text kayo. Pwede naman kayo ma-expect na mag-reply kami kaagad. Or hindi lang din mag-call, kapag tulog naman. Text lang po yan, ha? Text lang po yan. 0919-480-4265. Muli, ito po si NJ Alferez. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Mabuhay ka, Bangsamoro. Sa ngalan po ng ating mga nakasama para maging successful itong program natin, sa bunghanay ng Information and Communications Division ng MSSD BARM, kay Carl Daniel, IT Specialist po ng NDBC Cotabato, kay Sir Jonathan Estorbo, ating pong technician on board, and of course, sa ating pong mga kasama, no, mga reporters and everything, na nakasama natin ngayon. Maraming salamat sa inyo. At sa inyo po, mga tagapakinig namin, tagapanood, thank you very much. Have a safe weekend, everybody. And next Saturday po ulit for another topic. Dito lamang po sa inyong programang Bangsamoro Muna. MSSD at your service. Inyong napakinggan ang programang Bangsamoro Muna. MSSD at your service. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito lamang sa palatuntunang Bangsamoro Muna. MSSD at your service. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita